Meron pong update dito itong 1PH patungkol po sa kaso nitong si Mima Alicia. At ito alam niyo ito yung isa sa mga magandang balita dito kay Mima. Mamaya tatalakayin din po natin yung pagdalaw ng isang super sikat na senador dito po sa ating bansa. Sa mga natungkoy na suspect sa pamamaril sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilalang Mima Alicia. Malaki rin umano ang posibilidad na sindikato ang nag-utos sa pagpatay. Magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes Jazz. May lead na rin ba ang mga pulis sa kinaroroonan ng mga suspect sa pamamaril? Cheryl, sapat panayam nga natin sa Philippine National Police kanina, kaugnay nga ng panibagong updates dito sa kaso ng pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata. Ay kanina kanilang sinabi na tukoy na nga itong dalawang suspect na sangkot sa pamamaril sa vlogger na si Alicia Lipata. Ngunit Cheryl, hindi nila isiniwalat ang detalye kaugnay ng kanilang whereabouts at pati na rin yung kanilang identity dahil kanila daw iniingatan na maglabas ng premature na mga information dahil nga ayaw nilang makompromiso yung kanilang ongoing na operasyon. Ngunit Cheryl, sa pagkakaalam natin ay sumasailalim na sa profiling ito nga dalawang suspect na natukoy at iyan nga sa isang impormasyon ay nagli-lead o doon sa posibilidad na mayroong sindikato na nasa likod nito nga pagpatay o posibilidad na inupahan niya raw itong dalawang suspect ng isang sindikato. Ngunit Cheryl, ito ay kanila pang tinitignan at nakabase yan doon sa kanilang profiling at doon sa naging group affiliations ng mga suspect kaya nila nakuha ito nga klase ng impormasyon na ito. Ngunit sa ngayon Cheryl ay wala pa tayong impormasyon tungkol sa kanilang identity, whereabouts, pati na rin doon sa iba pang impormasyon upang maiwasan na makompromiso yung operasyon ng Philippine National Police kaugnay nga ng pagkamatay ni Alicia Lipata. Cheryl. Kilalang anti-DDS at pro-BBBM ang vlogger na biktima. Nakikita bang may kaugnayan nito sa krimen? Yes, Cheryl, hindi inaalis ng kapulisan ang posibilidad na meron nga daw kaugnayan itong trabaho sa pagiging vlogger nitong ni Alicia Lipata at pati rin yung kanyang pagiging pro-BBM. Ngunit Cheryl, ito ay spekulasyon at hindi pa final conclusion. Kumbaga ito ay parte lamang ng kanilang investigasyon. Ngunit kung babalikan nga natin Cheryl, dahil nga lahat ng anggulo ng posibleng motibo sa likod ng pagpatay dito kay Lipata, ay naungkat din yung kanyang mga dating karelasyon na meron daw siyang isang history ng kinasuhan sa kanyang dating partner na isa din sa tinitignan posibleng anggulo ng kaso. Sa ngayon, Cheryl, marami silang tinitignan posibleng motibo sa pagpatay at isa nga doon sa kanyang connection sa pagiging vlogger. Ngunit hindi lamang ito yung kanilang tinitignan dahil tinisiguro nga nila na lahat ng anggulo ng kaso ay kanilang sinusuri upang makakuha ng konklusyon sa kaugnayan dito sa posibleng motibo nga sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata. Cheryl. Sa ibang balita, may mga ulat na nakalabas na ng bansa yung wanted na negosyanteng si Ayan, ano na to, ibang balita na to kay Atong Ang na to. So, yun po yung balita nitong 1PH patungkol po kay Mima. At ito nga po si Mima Alicia ay sinasabi nga po na na-involve sa isang sindikato o grupo ng sindikato. Actually, yun nga po sinabi po ng ating kapulisan na PNP, totoo po yun na kinagabihan pa lang. Alam na po. Alam na po ng... teka. Ayan. Kinagabihan pa lang po na nawala itong si Mima, may idea na po ang kapulisan patungkol po dito sa kung sino ang mga maaring involved sa, kumbaga may involvement po sa ginawa dito kay Mima Alicia.
Nung nalaman po namin 'yan nung kinagabihan, siyempre meron tayong mga kakilala. Ako may kamag-anak ako sa sa Caloocan. Nagtanong-tanong tayo at, 'yun nga po yung mga binanggit sa atin patungkol po diyaan sa sinasabing meron nga pong patungkol dun sa parang naging involvement nitong si Mima, yung pong mga ilang tao na merong nakakausap patungkol kay Mima o nalalaman patungkol kay Mima, nabanggit po yung sinasabi nga po na etong si Mima ay parang nakapasok sa isang sindikato through investment. Parang mga investment, scam to, parang in-scam si Mima. Yun po yung naging rito, naging usapin. Siyempre nung mga bandang Biyernes na yon ng gabi, at tayo pa lang naman, kumbaga tinitignan pa natin kung yan ba'y may katotohanan, kung totoo ba talaga yan, kung meron ba talagang ganyang mga pangyayari. Pero kumbaga nalalaman nga natin yun pero hindi naman natin pinagsasabi, hindi naman natin kumbaga sinasabi dito sa ating live, sa ating vlog kasi nga po ayaw natin na tayo ang unang magsabi niyan, yung tungkol sa sindikato. O yun na nga yun na yung na-involve etong si Mima po sa isang grupo ng mga sindikato. Doon po siya nagkaroon ng kumbaga parang problema. Na involved po ay malaking pera, as in malaki po talagang pera. Ang parang dating sa akin, ito po parang gusto nang bawiin ni Mima yung kanyang pera na sinasabing ininvest, pero parang ayaw nitong mga nasa sindikato na ibalik ang pera ni Mima. Yun po yung parang naging issue. Kaya po yung pong pera hindi po naibalik at ayun na nga nagkanda letse-letse na at parang nakulitan kay Mima ito pong ating sinasabing sindikato. Ngayon, meron pong sinabi dito, meron dito yung sa PNP, hanapin ko lang yung video. Meron pong mismong Sinartates po ang nagbigay ng pahayag na nakita ko kanina. Teka, hanapin nga natin. Mismong Sinartates yung napanood ko doon Okay. Binalita yan yung patungkol kay Nartates. Sinabi niya kung sino yung kanilang napagtanto o kanilang na buksan o kanilang napag-alaman. Okay, parang wala dito Kanina nakikita ko pa yun napanood ko pa yun hindi ito. Kasi hindi yun ang nakita ko kanina Sinartates ang lumalabas sa akin dito yung spokesperson lang. Pero pwede na siguro to. Ito, panoorin natin. Magandang araw po, kagaya po ng sinabi ng ating Chief, Philippine National Police.
Itong nagsasalita po na ito ay ano rin to ng PNP eh. Spokesperson nga yata to ng PNP. Ito. Magandang araw po. Kagaya po ng sinabi ng ating Chief, Philippine National Police ay na-identify na po. Actually, after less than 24 hours, we were already able to identify. Nakilala na po natin ang mga salarin sa pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po'y miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang o ipapatay si vlogger natin, si alias Mima, known as Mima. So, we are hot on their tracks. Sinusundan pa po natin. Hanggang ngayon, nasa hot pursuit operations pa po tayo. But also, we are already readying the case to be filed against these two. Yung po. Ayan. So, yun ang maganda. Meron na pong makakasuhan. Meron pong mapapanagot na dito po sa nangyari kay Mima. Hindi po nanghuhula ang ating PNP. Hindi sila basta lamang naghanap lang ng tao para mapagbayaran ito pong ginawa nila kay Mima. Yun nga po yung nabanggit nga natin, yung napag-alaman natin kanina, na ito pala may video pala ako dito. Ito na lang play natin. Ito po nga mga tao na ito nga po, yung parang naging kasama ni Mima dito po sa casino. Na-identify na po. After less than 24 hours, we were already able to identify. Nakilala na po natin ang mga salarin sa pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po'y miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po vlogger natin, si alias Mima, known as Mima. So, we are hot on their tracks. Sinusundan pa po natin. Hanggang ngayon, nasa hot pursuit operations pa po tayo. But also, we are already readying the case to be filed against these two. Yung pong dalawang na-identify na natin na mga salarin. At pinoprofile na rin po natin sila kung ano po ang kanilang mga nagawa noon. Yung isa po ay meron na pong patong-patong na kaso. So, everything will be given. We cannot give specific details as of now para hindi po ma-compromise ang ating operations as well as the safety ng ating mga personnel at ng publiko. Pero ibibigay po namin sa inyo lahat once we have completed the investigation and police operations. Sir, how were you able to identify those two, sir? Sa backtracking ba? May testimonial? Yes, kagaya na po. Of course, yung honest to goodness police work na investigation, backtracking, forward tracking, as well as yung talking to witnesses, gathering of evidence. Lahat po ito pinagsama-sama natin until such time na identify nga po natin kung sino mismo yung mga gumawa. Sir, so kung nag-hire po ng sindikato, lumalayo na po ba tayo dun sa personal lang siya na alitan? Dahil kailangan pa po mag-hire ng grupo. Again, alam niyo sa pag-iimbestiga po natin, wala nga tayong sinasarang ano. We do not want na kasi pag naunahan mong makapag-form ng theory or ang tingin mo kung anong nangyari, sometimes, pag may nakukuha ka ebidensya, you tend to fit it to yung naisip mo ng theory. What we want to do sa investigation, the proper thing to do is you get the evidence, you get the proof, and then you form your hypothesis kung ano po ang nangyari based on the proof na nakukuha mo, not the other way around. So, ayun. So, yung ito pong ating PNP talaga pong kumikilos, nagtatrabaho po ngayon para mabigyan po ng hustisya itong si Mima. At yun pong ginawang hakbang na iyon nung mga taong nasa sindikato, maling-mali. Ang kanilang
ginawa kasi nga po ang kanila pong ginurgur o kanila pong naisipan na gawa ng masama ay isa pong political vlogger at ito po'y tagapagtanggol ni PBBM. So doon pa lang sa pagiging tagapagtanggol ni PBBM, kapag po yun nga lang merong makaaway si Mime. Katulad nun, yung nagkasuhan sila nung kanyang ex, pinagtanggol na namin. Kaming mga vlogger, pinagtanggol na namin. Di what more pa kaya na ngayon ay nawala si Mima, syempre po, mas marami po ang magtatanggol diyan, mas marami po ang kikilos para po itong si Mima ay magkaroon ng hustisya. Hindi po syempre pwede yung parang pagkatapos na mawala si Mima, parang ano siya, yung kakaning itik lang na ano na, tapos na usapan, yung wala nang mangyayari na na investigasyon, yung parang okay na, tapos na. Wala na tayong problema kasi nagurgur na nagurgur na si Mima, tapos na problema natin. Hindi po ganoon. Kasi nga po, ito pong si Mima po, syempre, bilang isang pro-government, talagang hindi po ito pababayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wala pong makukuhang hustisya. Yung tapos na, yung parang wala na. Kumbaga, ano na lang talaga. Parang hindi bibigyan po ng importansya. Less than 24 hours, we were already able to Ito, panoorin pa natin to ulit. Nakilala na po natin ang mga kasalarin sa pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po ay miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang o ipapatay vlogger natin. May natatanggap ng banta sa buhay ang vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia bago pa ito mapatay, batay sa isinasagawang investigasyon ng pulisya. Kaugnay nito, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco na tukoy na nila ang dalawang suspect sa pagpaslang kay Mima. Ayon sa opisyal, miyembro ng sindikato at posibleng gun for hire ang dalawang suspect kung saan ang isa sa kanila ay may mga nakabinbin pang kaso. We are already readying the case to be filed against these two. Yung pong dalawang na-identify na natin na magsalarin. At pinoprofile na rin po natin sila kung ano po ang kanilang nagawa noon. Yung isa po ay meron na pong patong-patong na kaso. So everything will be given. We cannot give specific details as of now para hindi po makompromise ang ating operation. Hindi pa naman malinaw ang motibo sa krimen, pero sinabi ng PNP na lahat ng anggulo ay sinisilip nila, kabilang ang personal na alitan at trabaho. Ino-confirm pa po natin lahat kung ano yung, of course, we're sifting through yung tawag po natin dyan, yung vlogs, yung mga statements niya. And of course, we're talking to the family para po makakuha tayo ng mas complete na picture dito. Whether there was actual threats, ilan ito, at saan nanggaling ang threat, at sa paniwala ng mismong tao na paslang nga ay sino ang gumagawa ng threat sa kanya na to. Sinabi pa ni Colonel Co na inaalam din ng mga otoridad kung ang isa sa mga nag-threat dyan si Kapitan Dado yung si Dadong Daldal, si Dado Clemente, yun ang isa sa mga nag-ano dyan nagkukuda patungkol dito kay Mima. Na-trigger siya kasi galing si Mima talagang yung mga salita ni Mima tumatatak sa mga DDS 'Di ba? Ngayon nga na wala na si Mima, 'di ba? Talagang nagpesta sila, tuwang-tuwa sila. Talagang napakarami po ang nambabalahura dito kay Mima. Pero hindi nila alam, 'di ba? Kahit naman nawala si Mima, meron bang nangyari sa kanilang pinaglalaban? Si Digong ba'y nakalaya at si Sara Duterte ba ay na-acquit sa impeachment? 'Di ba? Hindi naman nakauwi si Digong, hindi naman nakaligtas si Sara. Diba? Kaya nga po ito, maaring
yung mga ganitong pangyayari, small winnings, pinagsasaya nila, pagkamatay ni Mima, pinagsasaya nila, kasi nga po, wala naman talaga silang dahilan para magsaya eh. Dahil si Digong, nabubulok pa din sa kulungan. Yung sinasabi ni Mima Alicia na tatay niyong karton, uuwing nakagarapon, ano bang inaasahan kay Digong? Uuwi ba si Digong? 'Di ba? Alam natin na hindi na makakauwi si Digong kahit anong mangyari. 'Di ba? Kahit nga magunaw ang mundo. Kahit magunaw ang mundo ngayon, hindi na makakauwi si Digong. Yun ang totoo niyan. Syempre, marami po napipikon kay Mima dahil nga kuhang-kuha ni Mima ang inis nila eh. 'Di ba? Mapipikon ka talaga kay Mima dahil ang galing talagang manginis ang mga vlogger, ng mga Duterte at talagang nakakasura yung mga ginagawa ni Mima. Pero alam naman natin na itong ginagawa ni Mima sumasagot lang naman siya. Kung meron mga ganyang banat si Mima Alicia, yan po ay na yan. Gumaganti lang si Mima. Yun po ang totoo niyan. Kasi si Mima, syempre, binanatan ng mga Duterte si BBM, gumanti lang si Mima. Bilang isang supporter ni PBBM, nagkapagsalita din siya ng mga pagbanat dito sa mga na ito. Sa mga pro-Duterte, sa mga nagtatanggol kay Digong. 'Di ba? Alam naman natin talagang balahuraan naman ang ginagawa nitong mga DDS na to, 'di ba? Sila ang naunang nambalahura. Sila ang naunang nagsalita ng hindi maganda kay PBBM. Sumasagot lang tayo. Ako, yun ang nakikita kong katotohanan. Si Digong hindi na makakauwi. Ginawa na nga nilang karton. At posible na kapag si Digong nawala na, uuwing nakakahon o kaya nakagarapon. Yan bang kapag ba sinabi mo yan, ano ba? Nagsisinungaling ka ba? Ikaw ba ay gumagawa ng kwento? Hindi naman eh. Yun ang realidad na maaaring mangyari kay Digong. Hindi nga di ba siya mapagbigyan ng interim release? Hindi napagbigyan si Digong. Tapos, kapag naman itong si Digong ay na-convict, tingin nyo ba si Digong matatapos niya yung conviction niya? Let's say, ngayon siya ay 80 anyos. 110 o 111 years old na siya. Tingin nyo ba malakas pa ba si Digong nun? Uuwi ba talaga si Digong? 111 years old na siya nun? Ako nun, mga na ako, 55 o 60. Pagpalagay natin, 60 years old na ako nun pag umuwi si Digong. Diba? Yung katotohanan, ayaw tanggapin ng mga pro-Duterte. Yun ang realidad ng buhay ngayon ni Digong. Si Digong ang larawan ng isang taong nakarma talaga. Minura ang Panginoon, minura ang Santo Papa. Ang daming pinagurgur. Dating maton. Ano ngayon ang nangyari kay Digong? Yun ang tunay na karma. Si Mima, hindi siya kinarma. Bakit? Siya ay kinuhanan ng buhay. Ang karma, yung kunwari, ikaw ay nangutya, ikaw ay nanglait ng tao, ikay ng balahura ng tao, tapos naghirap ang buhay mo, nadapa ka, una ulo, mga ganun. Yun ang karma. Pero dito kay Mima, kinuhanan po siya ng buhay.
Tukoy na raw ng PNP ang dalawang suspect sa pamamaslang sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., mga hired killer ang salarin at isang sindikato ang nasa likod umano ng krimen. Kilalang anti-Duterte at PBBM supporter si Alicia. Binaril siya ng riding in tandem sa Caloocan City noong Biyernes. We have already a good case against the suspect. We have already identified the suspects and still the investigators, the probers are hot on their tracks. As of now, we are trying to make some arrests, but sinasabi ko nga, we have a good case already. Nagpaabot ng Oh, kabahan na kayo. Yung mga nag-utos nito, yung mga sindikato na inonse si Mima. Ha? Umanda na kayo kasi alam na ng kapulisan kung sino kayo. Alam na ng mga pulis kung ano ang inyong mga profile, kung sino kayo. Alam na yan. Hindi ito pababayaan ng PNP na walang maging hustisya. Kaya nga po kaming lahat ng mga vlogger, sinasantabi namin yung usaping political dito kasi hindi nga po ito issue ng politika. Wala pong political motive dito. Kasi nga po, etong si Mima ay ayon na rin nga po doon po sa mga nakausap natin sa sa Caloocan. Ito nga pong si Mima at ayon nga po sa investigasyon, meron nga pong napasok na investment. At yung investment na yon ay isang sindikato. Parang ang dati ngayon, nag-invest si Mima, after lang ng ilang araw, nakakuha siya ng payout o ng pera. So nainganyo si Mima na mag-invest doon ng mag-invest. Ngayon, nung tumagal na, wala ng payout at gusto na ni Mimang bawiin ang kanyang pera. Ang istorya, o yung hindi to verified, sinasabi lang sa atin nung taga Caloocan, gusto nang bawiin ni Mima yung pera, parang nainis etong sindikato, at yun yung nagbanta kay Mima, o merong sinabi kay Mima. Hindi man direkta, pero merong sinabi. At yun nga po, yung tinitignan ngayon na anggulo. Pero syempre, yun nga po, hindi natin pwedeng, pwedeng baliwalain dahil alam naman natin, napakaraming mga nagbabanta kay Mima. Sa amin nga lang, kahit nga dito sa aking vlogs, dito sa YouTube ko, makikita nyo dyan, ang dami nagbabanta sa akin. Ganyan po talaga sila. So, every threat, hindi po dapat na baliwalain dahil nga po, katulad niyan, may nangyari kay Mima, actually, hindi pa naman po tapos ang investigasyon, hindi pa naman final kung ano ba talaga ang talagang nangyari at ano ba talaga ang dahilan, di ba? Pero yun nga po, talagang pinag-iingat po talaga ang lahat ng vlogger ngayon. Dahil nga po, para maiwasan ang mga nangyayari katulad nitong kay Mima. Ito, napakaganda rin itong balita na ito dahil nga po ang ating Pangulo at si First Lady hindi po pinabayaan si Mima. Kiramay si PBBM sa pamilya ng pinaslang na political vlogger na si Mima Alicia. Nakiisa rin ng ilang senador sa panawagan para sa hustisya. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Dumalaw sa lamay ng nasawing vlogger na si Mima Alicia, si Palace Press Officer Claire Castro. Nakiramay siya sa pamilya nito na mula na rin daw mismo sa Pangulo. Ang programa po ito, may first name money. Wow. Sabi na po, ano yung pwede natin itulong? Sabi ko, ma'am, inakayos na po. Sabi nga po, ito po, totoo po, nasa message ko po ito. Isasama niya po si Mima sa kanyang mga dasal. Sabi po yung First Lady. Yan po. Hindi man daw sila personal na nagkikita ni Alicia, parang magkakalapit na raw talaga ang mga vlogger. Matagal Ito, kung di ako nagkakamali, yung nagpunta kami sa Malacanang noong
magpapasko. Yung nagkaroon ng Christmas party sa Malacanang, ayan yun, yung mga panahon na yan. Na raw supporter ni PBBM si Alicia. Biyernes ng umaga, naispatan ang dalawang sospek na sakay ng motorsiklo sa tapat ng bahay nito sa Caloocan City at saka siya binaril. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero tanging ang partner niya lang ang nakaligtas. Malaki ang pasasalamat ni Senator Kiko Pangilinan kay Alicia. Nakaambag daw kasi ang pagiging matapang nito sa kanyang 2025 senatorial campaign. Kahit hindi raw madali, nanindigan ito sa tama at ipinakita ng vlogger na buhay ang demokrasya sa bansa. Hindi raw dapat matapos lang ito sa pagdadalamhati, kundi sa masusing investigasyon sa kanyang pagkamatay. Bumisita rin si Senator Risa Ontiveros sa lamay ng vlogger at sinabing kaisa siya sa pagtawag ng hustisya. Nagpasalamat din ito sa suporta ni Alicia. Kasama ng senadora si dating Senator Sonny Trillanes, nakitang kinakausap ang ina ng biktima. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng seguridad ng PNP para sa pamilya ni Alicia habang gumugulong ang investigasyon sa pamamaslang. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Diba? Kita nyo, no? Alam nyo, ito yung katibayan ng ating First Lady, si PBBM, ay mahal po niya ang kanilang mga supporter. Kasi ito, katulad niyan, alam nyo, merong ding namayapa na DDS vlogger. Never kong kinontent, never kong sinabihan niya ng buti nga. Wala akong kahit anong opinion doon sa pagkamatay ng DDS vlogger. Hindi katulad nila na ngayon na may nangyaring ganito kay Mima, tuwan-tuwa sila at parang pinagpepiesta pa nila ang nangyari kay Mima. Kita nyo, namayapa yun. Dumalo ba si Sara Duterte doon sa vlogger na yun? Hindi ko na matandaan yung pangalan eh. Pero na balita yon at nakita ko sa mga post ng mga ilan nating kakilalang vlogger, Mapa DDS o BBM. Nakita ko yon na pinost nga at yun daw yung isa sa mga vlogger na nagsasabi na sana daw mamatay na si PBBM pero parang nauna pa siya. Yun ang mga nakikita kong mga caption. Alam nyo, never yung dinalaw ni Sara. Never yun na pinagtangkaan ni Robin Padilla na dalawin. Hindi katulad ngayon na si Mima Alicia yumao pero meron pong DDS vlogger na DDS senator na gustong dalawin si Mima. At ang hula nga po namin ay dalawa lang yan, si Bongo or si Robin Padilla. Si That's My Tomboy Shan Wien daw yun. Okay. Hindi ko nga po siya kilala. Nakita ko lang sa balita o sa mga post na namayapa na. Never hindi ko man lang naisip na sabihin o i-commentan do. Buti nga sa'yo. Wala, hindi ko man lang naisip yun. Pero di ba sila nung namatay si Mima, no? Grabe ang comment section. Ang daming haha reaction. Yan na yun. Sumasalamin lamang yan na ang mga DDS, ang kanilang inaanito, kanilang sinasanto, at kanilang dinadasalan ngayon ay si Digong. Si Digong, ang kanilang poon. Ayan na ang nangyayari. Nahahawa na sila sa karahasan. Yung ganyang gawain, titignan mo yan, karahasan na yan. Hindi mo pwedeng sabihin hindi karahasan niya. Bakit? Ibiruin mo, may namatay, natutuwa ka? Di ba po? Kaya, alam nyo, dito po sa amin na mga PBBM vloggers, maganda samahan, sa totoo lang, saka, dito, nagmamahalan ng mga vlogger. Di ba? Hindi katulad dun sa kabila, pataasan, dapat may bossing, dapat merong tinitingala, merong dinidiyos. Dito, wala pong ganun. Hindi man lang ako nakaramdam dito na yung parang awkward. Sa tuwing makakasama ko yung mga kasamahan kong vlogger, magkikita-kita kami, ang saya. Para kaming mga magkakapatid. Walang awkward moment.
Lalo pagkasama ko sila Boss Mike, sila Takeru, sila Chris Ulo, Nyolo, Jake Magnus, yan, sila Mima, si Direk Freddy. Actually, si Boss Mike, saka si Boss Mike at si Takeru, kalaban namin dati yan eh. Sa vlog kay Kulaong, kay FLM. Pero kami pa ang mga naging magkakaibigan. Nagkakasama kami Hong Kong, Macau, China. Sa Hong Kong 2 beses, tapos nag-tour kami ulit Hong Kong, Macau, China. Nilibot namin. Magkakasama kami. Para kaming mga magkakapatid. Puro kasiyahan lang, puro biruan lang. Wala kang yung maano mo na parang pangit ang samahan. Hindi po. Masaya. Bukas siguro, mamaya pala, hindi pala bukas, mamaya. 1:26 AM na. Mamaya po, siguro mga after lunch, punta ako kay Mima. Nagustuhan mo ang vlog ko na to? Mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung ano ang opinion mo dito sa vlog ko. At huwag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.